Marami ho ang nagkakamusta sa akin. Okay po tayo at alam ko pong nalalaman din ninyo na mayroong isang restless bar aspirant, yung nangangarap po na maging abogado, ay nagsampa ng disbarment case laban sa akin. At ang kanya pong naging basihan ay siyempre ang laman daw po ng ating libro. Nakabalot po ito po yung personal copy ko, ito po yung binabasa ko. Yung Victor D. Rodriguez, ang aking buong pangalan, Kingmaker, the hard copy na isinulat ng aking kaibigan si Jerry Lirio. Respetado, veteranong mamamahayag, napakagaling sumulat, Jerry Lirio. Ito po ay mabibili sa lahat ng fully booked branches nationwide. Sa Amazon, puntahan lang po ninyo yung kanilang link or website, pwede rin po kayong bumili roon. At sa website po ng Kingmaker, the hard copy, nandyan po yan, pwede po kayong mag-order. At ito nga ho, tayo ay sinampahan ng disbarment ng isang restless bar aspirant. Alam mo ninyo, hindi natin papakahabain ang ating tugon dito. For me, it's a non-issue. The disbarment case filed against me by a non-lawyer is a non-issue coming from a person that has no personality and has no basis in filing that senseless and baseless nonsense disbarment case. So hayaan natin, pag natanggap ko na, diversionary tactic lang yung ginagawang issue sa iyo, Attorney Vic, dahil sa anomalya ng flood control project. Tama po iyan kay mamamayang Pilipino. Kaya po ang ating titulo ay klepto at ipokrito. Mamaya po tatalakayin natin ba't klepto at ipokrito. Unahin ko lamang po, maraming salamat sa lahat po kahapon pa na nagpahatid ng kanilang concern, suporta, pagmamahal, unwavering support, commitment sa akin po. At wag ho kayo maglala, I'm all right. Hindi lang ho ako agad nakatugon dahil ako po nasa labas maghapon kahapon at medyo late na po akong nakauwi. Kanya sinikap ko po na makapag-live ngayon to assure everyone, yung mga nagmamahal po sa atin, pati na yung mga trolls at yung bashers na okay po tayo, inaatake yung ating legitimate and decent means of livelihood. Yan pong pag-aabogado. Kung nabasa po ninyo yung aking naging pahayag sa aking official Facebook page, tanging pag-aabogado ho ang pinagkukuhaan ko ng kabuhayan upang maitaguyod ng marangal ang aking pamilya at mapadala sa eskwela at mapagtapos ang aking mga batang anak. Ito po ay inaatake ng isang, hindi ko siya kilala yung nag-complain. Never pong nag-cross ang aming landas. Hindi ko po siya kilala, hindi ko po siya nakasalamuha, at wala po siyang personalidad na mag-file ng kaso. Subalit nariyan na yan, antayin ko na lang po na matanggap yung notice at sasagot po tayo. Sapagkat lisensya po natin ang kanilang inaatake, alam naman natin, ito ay kanilang pamamaraan upang ako ay takutin. Kagaya din po ng akin naging pahayag, nagkakamali ka iho. Hindi mo kilala ang aking pagkatao. Hindi mo ako kayang lansihin, hindi mo ako kayang linlangin, hindi mo ako kayang takutin. Hindi ikaw ang tatakot sa akin at hindi ikaw ang bubusal sa akin bilang tunay na nagpapahayag ng mga problemang panlipunan na dapat malaman ng ating mga kababayan. Patuloy po ako, kagaya ng aking commitment sa inyo. Patuloy po ako magsisilbing boses, mata, tinig at tainga ninyo, mamamayang Pilipino, kahit po tayo ay isang pribadong mamamayan bilang abogado, bilang tinig, maisog. So muli po, sana ho ay mag-like, share, and subscribe po kayo sa ating YouTube page or YouTube channel. At pagdating naman po sa ating Facebook page, sana po ay mag-like, mag-comment at mag-share po kayo para higit pa
ang makapanood ng ating direktang ugnayan sa inyo. Magandang tanghali po, magandang araw sa lahat. At yung mga susunod po mamaya na sa opisina pa o busy pa na manunood po ng replay, tanggapin po ninyo ang aking maalab na pagbati sa inyong lahat. Kay Gracia Digal, thank you. Ingat ka palagi, Attorney Vic Rodriguez. Salamat po. SDS New York will subscribe to your YouTube channel. Maraming salamat. Kay Never Again, maraming salamat. Kay Hazeli V. Garcia, marami pong salamat. Sa William Canales Zaspa, how do you label this rampant? How do you label this current rampant? Asan ka na? Current rampant corruption in government. Is this not considered as a national security threat? Ulio, kagaya po ng ating pinag-uusapan ngayon, ang ating pong pamagat ngayong tanghali ay klepto at ipokrito. Bunsod po ito nung naging speech during the privilege hour ng isang araw ni Congressman Sid Ungab. Kagaya po ng sinabi ko sa inyo, ating protektahan, pakaingatan, suportahan si Congressman Sid Ungab. Sapagkat ito po ang magbabantay sa mga anomalyang magaganap, sisikapin niyang pigilan. Hindi lamang siya mag-isa, subalit pangungunahan niya at pinangungunahan na po niya. Nakakadalawang privilege speech na po si Congressman Sid Ungab. At dito, isinisiwalat niya, unang-una, yung anomalya nga pong nakita niya na patuloy, bunsad ng illegal, unconstitutional, invalid, immoral 2025 national budget. At yung isang araw ho, ang kanyang ang konteksto at laman ng kanyang speech, ganun pa rin ho, yung tungkol may kinalaman sa maanomalyang 2025 national budget. Nais kong batiin ang ating kaibigan na nanonood, Senador Rodante Dante Marcoleta. Saludo ko sa iyo, Senador, napakahusay mo at talagang ipinakita mo ang iyong talas, ang iyong sinseridad, ang iyong paninindigan sa nakaraang botohan dyan sa binigyan ninyong napakaraming boto para i-archive itong unconstitutional at void ab initio na impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. So yun nga ho, ang pinag-usapan ni Congressman Sid Ungab, ito'y sa mababang kapulungan. Kaya sabi ko sa inyo, ibang-iba na ang magiging complexion, ibang-iba na ho ang magiging itsura, ibang-iba na ho ang magiging latag ng 20th Congress. Sapagkat sa mababang kapulungan, nandyan po ang ating poste, ang ating angkla, Congressman Sid Ungab, marami pa pong kasama yan. Of course, nandyan si Congressman Pulong Duterte, si Congressman Omar at Harold Duterte, at yung mga iba pang independent at like-minded individuals na may pagmamahal po sa Pilipino at sa Pilipinas. Sa Senado, siyempre, pinakita na ho niya. If that was his baptism of fire test, ay makikita natin, talagang pasadong-pasado, Senador Rodante Marcoleta. So meron po tayong angkla na maaasahan, hindi po para kampihan. Yung mga nais lamang maging kritiko ng pamahalaan, hindi po ganyan yung Sid Ungab. Hindi din po ganyan yung Rodante Dante Marcoleta. Doon lang po papanig sa tama yan at lalong-lalo na sa issue ng constitutionality. If they send something is unconstitutional, agad-agad pong titindig yan at hindi nila kakaniyan. Subalit, kahit naman po ito ay administration measure, halimbawa, kung sa tingin naman nila ay makakabuti sa sambayan ng Pilipino, susuporta po yan. Ganyan po kalawak, ganyan po kabeterano, ganyan po pagiging patriotic nitong dalawang taong ating binanggit. Ito pong klepto at ipokrito. Bakit po klepto at ipokrito? Sapagkat magtatatlong linggo na ho, halos magtatatlong linggo na makakalipas, matatandaan natin nung SONA na ipinahayag ng Pangulo ni Bongbong Marcos
Sabi niya kanyang papanagutin, huhubaran at iimbestigahan, papangalanan yung mga may pananagutan diyan sa 500 billion pesos more or less na flood control funds na nauwi sa wala. Kinurap, ninakaw, binulsa, kaya nga po ang ating pamagat ay klepto. Mauuwi po uli ito sa usapin ng 2025 national budget na most corrupt in the history of the Philippines. Yung isinampa po sa akin na disbarment, ito po ay bahagi ng kanilang modus na discredit. Kita po ninyo, pagkatapos ng unanimous voting at decision ng Korte Suprema na isinulat ni Senior Associate Justice Marvic Leonen, katakot-takot po ang ataking inaabot ng ating Korte Suprema. Sila ay sinisiraan, sila ay hinuyurakan for their judicial activism. Dapat nga po sila'y palakpakan, sila'y suportahan, sila'y purihin. Sapagkat gising at nagising ang Korte Suprema, nagbigay ng napakatapang na desisyon declaring unconstitutional. Malinaw po yun sa desisyon eh. Declaring as unconstitutional at null and void ab initio. Linaw po. Hinighlight ko na po yan. Declaring as unconstitutional and deemed null and void ab initio. This is judicial activism at its finest. Ano pong nangyari? Dinidiskredito po ang Korte Suprema. Meron dyan para malayo ang issue sa illegal, unconstitutional, invalid, and most corrupt national budget ever. Huwag po ninyong kalilimutan, the most corrupt budget ever, itong 2025 national budget. Nagkakaroon ng discrediting dyan sa Supreme Court. At mamaya, tatalakayin din po natin, dinidiscredit tila, hindi ko po siya kaibigan. Hindi ko po siya kaaway. Magkakilala po kami. But I am doing this bilang Pilipino, nakikita ko lang ho, na tila dinidiscredit din yung Pangulo ng Senado, si Senador Chis Escudero. Hindi ko siya pinagtatanggol, hindi ko po siya kaibigan eh. Again, hindi ko rin ho siya kaaway. Pero magkakilala po kami. Yun doon ako nakakatiyak. Pero dinidiscredit sapagkat bahagi po ito ng direksyon ng administration. You have to discredit. Pag may anomalya na kinasasangkutan ng matataas opisyal, you have to deny. At kinakailangan gumawa ka ng deflection. Gagamit ka ng panakip butas o panangga. Ililigaw mo. Yan po ang kanilang estratehiya. At yung panghuli, demolish. So tatandaan po nyo ha, discredit, i-discredito mo yung mga legitimate dissenter, i-discredito mo yung mga institusyon, kagaya ng Korte Suprema, co-equal branch ng ating executive and legislative department. Co-equal po yan. Kaya lang, nabigyan sila ng unanimous ruling declaring null and void ab initio yung impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Ano nangyari? Kung ano-ano na po ang ibinibintang, kung ano-ano na pong masasakit na pananalita ang ibinabato sa ating mga mahistrado dyan sa Korte Suprema. So bahagi po ito ng kanilang estratehiya. Discredit, i-deny mo yung mga totoong issue, kagaya ng yung nawawalang 5,500 flood control programs. Nasaan yan? Yung nalusaw, daig pa ang bilis sa pagkalusaw sa yelo o sa ice cream sa ilalim ng araw ng 550 billion pesos more or less na flood control funds. Ano ang nangyari pag ninanakaw ang flood control funds? Patuloy po tayong babahain. At hindi lamang po yung baha. Higit pa pong maraming ari-arian, bahay ang sisirain, sasakyan, motorsiklo, kasangkapan sa bahay ang sisirain. Yan po yung magiging dulot at magiging public health concern at issue din po yan. Bakit kanyo? Pagkabaha, nakababad ang ating mga paa, ang ating mga talampakan, ang ating baywang, kalahati ng ating katawan, minsan hanggang dibdib. Minsan pa ay lagpas tao.
Kaya nga po, di ba, wag ninyong kakalimutan. 200 tao ang namatay diyan last year sa Bicol dahil sa baha. Dahil nawawala nga po yung flood control projects na ibinida rin ni Bongbong Marcos noong 2024 SONA. Na ngayon na ibinida na naman niya, na pananagatin din daw niya at mahiya naman daw po yung mga nakikinabang at nagnakaw ng flood control funds. Palakpakan naman. Palakpakan, hiyawan, tayuan. Doon naman po papasok yung ipokrito. Tutuloy-tuloy po natin ito. Klepto at ipokrito. Tuloy-tuloy po yung pagnanakaw sa kaba ng ating bansa. Huwag po natin itong hayaan. May mga taong naninindigan na tumitindig, nagsasalita at nagbubuwis ng kanilang buhay. Kagaya po ni Congressman Sit Ungab. Sapagkat meron pong isang kongresista na ipinapasa na po yung miraculously maneuvered Most Corrupt 2025 National Budget. Hindi daw po ito pananagutan ng mababang kapulungan. Hindi daw po ito dapat isisi o ibintang sa House of Representatives sapagkat yung mga milagrong maniobrahan, sa Tagalog pa, yung milagrong maniobrahan ay nangyari daw outside of the House of Representatives. Yan po ay katangi-tangi sapagkat mismong kongresista, bagamat hindi po siya bahagi ng 19th Congress, sinabi niya yung maniobrahan ay hindi dapat isisi sa mababang kapulungan sapagkat ito ay nangyari sa labas ng House of Representatives. Sino ang kanyang tinuturo? Papunta sa Malacanang o papunta sa Senado? Dahil pagkatapos po sa House, itinuturo niya ang Senado. Bigyan po natin ng sequence. Sapagkat sinasabi niya, wala raw pong kinalaman, naghuhugas kamay ang mababang kapulungan. Hindi po maaari. Sabihin na natin na may pagkukulang o bahagi ng pagiging unconstitutional ang 2025 budget sa active participation, consent, and knowledge ng Senado. Hindi po yun dapat pasanin lamang ng Senado. Pakikita ko po muli sa inyo. Naglilinis po, naghuhugas kamay. Inamin naman ng kongresista, hindi siya bahagi ng 19th Congress. Kaya po lalong nakakapagtaka, bakit hindi yung mga bahagi ng 19th Congress ang nagtatanggol kung talagang naniniwala silang walang anomalya dito sa 2025 national budget. Itinuturo po na yung milagrong maniobrahan ay naganap sa labas ng mababang kapulungan. Ibig sabihin, kung hindi sa Senado, sa tanggapan ng Pangulo. Yun lang po yan Tatlo lang naman o pagdadaanan yan pagkatapos sa Kongreso, sa Senado. Tapos babalik ho dapat yan sa Kongreso. Kung hindi po sa Senado ang patukoy nila, ang tinutukoy ng mambabatas na ito, nangyari yung milagrong maniobrahan sa Office of the President, sapagkat tatandaan po nyo na delay yung pirmahan yan. At meron pang mga larawan sa mga pahayagan, busy-busy. Ang miyembro ng Executive Department na riniribisa, pinag-aaralan, inaayos daw yung budget. That is already an evidence na unconstitutional sapagkat wala pong pakialam ang Executive Department pagdating sa budget preparation. Kung ano po ang dumating sa kanila, dalawang bagay lamang ang gagawin mo dyan. Either pirmahan mo at magiging batas yung tinatawag nating GAA or i-veto mo. Maaari mong i-veto some, maybe yung ibang parte i-veto mo, yung ibang parte ipasa mo, or i-veto mo altogether. Alam naman natin ang nangyari. Nitong 2025 national budget, hindi po vinito, ilang items lang na wala naman talagang saysay at pinirmahan. Ito na nga po pa rin ang usapin, yung pagiging klepto at ipokrito ng mga tao sa gobyerno.